Ang video natin ngayon ay pinamagatang, Sneak Attack ni Zhou Fan. Sa kalangitan, lumulutang si Long Jiao at ang dalawa pang elder ng Qianlong Pavilion, kaharap si Elder Jane ng Yuming Valley. Biglang natigilan si Long Jiao. Nakita niya ang mata ng Demon Crow. Nanginginig ang boses niya sa gulat. Iyon ang Golden Purple Lightning Eye. Akala niya ay nasira na ito. Imposible raw na buhay pa ito. Tumawa si Elder Jane. Sinabi niya kay Long Jiao na hindi niya ito inaasahan. Ang sikat na Golden Purple Lightning Eye sa buong mainland ay nasa loob na ngayon ng kanyang Demon Crow. Idinagdag pa ni Jane na kung gusto siyang patayin ni Long Jiao ngayon, kailangan muna niyang talunin ang mata ng Diyos na ito. Kasabay ng salita niya, sumugod ang Demon Crow. Isang malakas na purple na enerhiya ang bumalot dito at diretsyong umatake kay Long Jiao. Sumigaw ang isa sa mga elder, binalaan si Long Jiao na mag-ingat. Itinaas ni Long Jiao ang kanyang kamay at sinalag ang atake gamit ang kanyang buong lakas. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Tumilapon si Long Jiao sa ere. Bumagsak siya at napasukan ng dugo. Sumigaw si Brother Wu, tinawag ang pangalan ni Long Jiao. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Galit na sumugod sina Brother Wu at Brother San. Sinabi ni Brother San na patayin na nila si Jane. Sumagot si Brother Wu na basta mapatay muna nila si Jane, hindi na sila papatayin ng uwak. Itinuro ni Elder Jane ang kanyang daliri. Muling umatake ang Demon Crow at nagpakawala ng dalawang matatalim na sinag ng purple na kidlat direkta sa dalawang elder. Nagulat sina Brother San at Brother Wu sa lakas nito. Mula sa ibaba, pinapanood ni Zhou Fan ang lahat. Naging seryoso ang mukha niya. Naisip niya na delikado na ang sitwasyon. Napakalakas ng Golden Purple Lightning Eye. Ang kapangyarihan nito ay kayang talunin ang tatlong master ng Tianzuan stage ng sabay-sabay. Kung magpapatuloy ito, matatalo ang Qianlong Pavilion at madadami ang pamilya Luo. Sinabi niya sa sarili na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Pinutol niya ang kanyang daliri at isang patak ng dugo ang lumabas. Mula sa dugo, lumitaw ang isang pulang nilalang, ang Blood Baby. Ngumiti si Zhou Fan at sinabing oras na para tumaya. Sa itaas, patuloy ang yabang ni Elder Jane. Sinabi niya na kahit sabay-sabay pa silang tatlo, hindi siya natatakot dahil nasa kanya ang mata ng Diyos. Tinanong niya ang mga elder kung sa tingin ba nila ay matatalo nila siya dahil lang may mata siya. Sumagot si Brother San, ang tinaguri ang Golden Dragon. Sinabi niyang masyadong mayabang si Jane. Inutusan niya sina Lao at Lao Jiao na huwag gumalaw. Sumigaw siya na siya ang kukuha ng tatlong ulo ng sabay-sabay. Ipapakita raw niya ngayon kung paano niya nakuha ang titulong Golden Dragon. Nag-transform si Brother San. Isang dambuhalang gintong dragon na gawa sa purong apoy at kidlat ang lumitaw at sumugod. Sumigaw si Jane, inutusan ang Demon Crow na umatake. Nagbanggaan ang dragon at ang uwak sa ere. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa langit. Napaatras si Jane. Nagulat siya. Hindi niya inakala na ganoon kalakas si Brother San at kaya nitong sabayan ang kanyang Demon Crow. Agad siyang sumigaw sa dalawa pa niyang kasama na umatake silang lahat ng sabay. Sabay-sabay silang tatlo na naglabas ng mga pulang kadena ng enerhiya. Iginapos nila ang gintong dragon. Sinabi ni Jane habang hinihigpitan ng kadena na si Brother San ang pinakamalakas na ikatlong elder ng Qianlong Pavilion. Kailangan daw nilang tatlo na magtulungan para lang talunin siya. Kahit wala pa raw tulong ng Golden Purple Lightning Eye. Tumawa si Brother San sa gitna ng pagkakagapos. Tinanong niya kung sa tingin ba nila ay matatalo siya ng tatlo lang sila. Sumagot si Jane na tama siya, pero mayroon pa rin silang mata ng Diyos. Muling sumugod ang Demon Crow. Para sa final attack, sa mismong sandaling iyon, isang pulang anino ang mabilis na dumaan sa likuran ni Jane. Iyon ang Blood Baby ni Zhou Fan. Hindi ito napansin ni Jane agad, pero naramdaman niya ang isang malamig at masamang presensya na tumama sa kanyang likod. Napasigaw siya sa sakit, sumigaw ang mga tauhan niya, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Sinamantala ni Brother San ang pagkakataon. Kumawala siya sa mga kadena at buong puwersang kinagat ng kanyang dragon si Elder Jane. Tumilapon si Jane at ang kanyang Demon Crow. Pareho silang bumagsak. Nagtaka ang dalawang tauhan ng Yuming Valley. Hindi sila makapaniwala. Tumayo si Brother San at sinabing mahina lang pala. Hawak ang kanyang dibdib, napaatras si Jane. Galit na galit siya.
Naisip niya na inatake siya patalikod ng Qianlong Pavilion. Naisip niya na ito ay tiyak na isang master ng demon magic. Nagtaka siya kung inatake ba siya ng isang demonyo o isang magic treasure. Tinanong niya sa sarili kung sino ang taong ito at kung kaya niya ba itong labanan. Naramdaman niya ang panganib. Wala na siyang nagawa kundi sumigaw ng isang salita. Umatras. Agad na sumunod ang kanyang mga tauhan at tumakas sila kasama ang sugatang Demon Crow. Sumigaw ang mga elder ng Qianlong Pavilion na habulin sila. Mula sa ibaba, nakangiting pinapanood lang ni Zuo Fan ang pagtakas nila. Sinabi niya sa sarili na ang galit na ito ay hayaan na niyang sila ang magayos. Malalim ang alitan nilang dalawa. Wala na siyang kailangang gawin pa doon. Pero ang totoo, ang nasa isip niya ay ang mata ng Diyos. Gusto niya ito ng sobra. Sinabi niya na sa mundong ito, kakaunti lang ang mga bagay na nakakaagaw ng atensyon ng isang emperador na tulad niya. Ang golden purple lightning eye na ito ay kailangan niyang makuha. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang blood baby ay bumalik sa kanya. Ngumiti siya at sinabing tapos na ang warm-up. Ngayon, oras na para salubungin ang mga VIP na bisita na paparating. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.